The COVID-19 pandemic is first and foremost a health crisis. Many countries have decided to close schools, colleges, and universities. In the Philippines, COVID-19 crisis has affected about 27 million learners and 1 million teachers and non-teaching staff, as well as the families of learners. The Department of Education offered learning delivery options under the Learning Continuity Plan, such as blended learning, distance learning, delivered through printed modules, radio, TV, and online learning modalities. E.G. Montelia Elementary School adheres to the vision of the Department of Education to continuously improve itself the service of stakeholders even this time of pandemic. This school year, E.G. Montelia Elementary School has 283 learners from kindergarten to grade 6, 10 teachers, and 1 principal. Based on the survey conducted, parents and guardians choose modular-based approach as their learning delivery option. Modular distance learning refers to the learning delivery, that is a form of individualized self-instruction where learners use self-learning modules or LMS in print or digital format with the guidance of parents and guardians or stakeholders in the community. The teachers orient the parents to properly inform about the Learning Continuity Plan or LCP and implementing procedures for modular learning modalities. Alang sa kasayuran, diri sa E.G. Montelia, ang atong apli sa klase magsugod karong Oktubre 5, 2020, adlang Lunes. Ang atong pamaagi sa pag-eskwela karong tuiga mao ang modular-based approach. Sa niining pamaagi, ang mga matutudlo maghatag kaninyo og mga modules sa kada purok. Kung dili pa moabot ang modules, libro o activity sheets ang kasamtangan ipagamit sa mga bata na among ipahatag o ihatag sa kada ginikanan. O busa dugang paibalo, dili madayon ang atong unang nasabutan nga schedule sa pagpanghatag sa modules nga ugma og sa Biyernes. Dili kato madayon. Magpahibalora kami kaninyo sa eksaktong schedule sa pagpanghatag sa modules. Otrohon ko ang atong apli sa klase karunang Oktubre 5. Daghang salamat. The implementation of modular-based learning approach are the following. First, pre-reproduction of modules, which includes the conduct of orientation and posting of tarpaulins and poster about the schedule and venues for the distribution of modules. The reproduction of modules according to the numbers of learners in the schools. Second, deliver the modules to the mga mama. Nadili na to ansiran ang module na ay after the activity distribution of sheet modules, na ang mga the bata parents and guardians will answer. guide the learners Sa dili in ka answering the natukuha module. ng module, atong please, inyong isulat ang inyong ngalan sa bata, o ang grado sa inyong anak, o ang inyong grado.
Dili maligon ta dili. Sa ta. Asa man si Angeli, asa man si Angeli. Nyaraku, kumusta, 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 maayo man, maayo man. Ya, mag-usaw, pag-present ng ngalan. Happy ka sa panibuhat. Ay, dali-dali, Sai. Kaya magsubo na lang sa imong bagong leksyon ka nun. Okay, basahin mo na siya ha. Imong basahin tapos, imong sakto buktarong kasi mga kayo na ang sila. Water has different properties that can be considered in order to minimize waste. Okay, so, ano na siya answeran? Nasabta ni may basa? So, sa tanong basa, imo na siya answeran. Kasama ni mo na siya, tapos imong answeran, ha? Sige. Tanong Direction. Direction. Determine which of activities below is desirable or harmful. Sa number 1. Basta sa number 1 tapos isulatin mo answer. A. Placing the biodegradable waste in a compost bin. So, saan na siya? Maayo or dili? So, may pagpasabot-an na. Ibutang ang kanang mga malata nga basura sa basurahan. Maayo or dili? Okay, ibutangin mo answer. Number 5. Ika ha. Burning plastic bottle. Sa magama siya, burning plastic bottle. Desirable, harmful. Okay, man na. So, be, atong i-check imong answer, be, kung tama ba jud. Number 1, placing the waste in compost with desirable. Checked. Smelling the fumes exhausted by cars. Harmful. Using broken glasses to cut paper. Harmful. Covering the textbook with acetate. Desirable. Burning plastic bottles. Harmful. Very good. Okay, kay Kasay, nakuha na sira ni mo tanan. Lastly, during the retrieval of modules, the parents and guardians return the modules to the retrieval hub without delay. If the parents fail to claim and retrieve the modules, the teachers will send message on possible full text brigade and other online platforms such as Messenger Facebook or as assistance from the barangay officials and GPT officials to deliver and retrieve the modules. AG Montilla Elementary School encourages more stakeholders to collaborate with us to improve the learning continuity plan and implementation of modular-based approach. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Junel H. Cabal, ang kasamtangang principal sa AG Montilla Elementary School. Nag-auhag sa tanang ginikanan sa pagsuporta sa inyong mga anak nga nagtungha niining maong eskwelahan. Pinaagi sa modular distance learning. Himo nato ang atong tagsa-tagsa nga panimalay nga usa ka tulunghaan para sa atong mga anak para dili nato sila mahikawan sa pagkatpon o pagkambot sa ilang mga damgo sa kinabuhi bisan pa man sa presensya ni ining COVID-19 pandemic nga nasinati sa tibuok kalibutan. Kami nga mga magtutudlo uban sa hugot nga suporta sa atong mga barangay officials, school governing council o sa PTA officials maningkamot gayud sa pagpangandam sa mga gikinahanglan sa atong mga kabataan sama sa modules, activity sheets o uban pa. Busa ako nagadasig kaninyong tanan sa pagtuman o paghimo sa
sa tagsa-tagsa nato ka mga responsibilidad para mahatag nato ang di kalidad nga edukasyon sa atong mga anak. Karong Oktubre 5 na, magsugod ang klase para sa school year 2020-2021. Andam na ba kamo? In behalf of E.G. Montilla Elementary School teachers, ako moingon, andam na kami kay kalipay namo ang pagserbisyo sa inyong mga kabataan. Daghang salamat. Ako si Isaac A. Redoble, kapitan diri sa Barangay E.G. Montilla. Uban sa atong konsiho, kami andam nga muhatag sa 100% masuporta sa atong eskwelahan ilagi na karon sa panahon sa pandemya. Ang COVID-19 dili hinungdan aron dili mapadayon pag-eskwela sa atong mga kabataan. Ako nagatuo nga ang mga kabataan maoy paglaom sa atong nasod. Atong suportahan ang new normal nga pamaagi sa atong edukasyon. Ining tanan magmalampuson kung kita magkahiusan. Kami sa E.G. Montilla Elementary School, madasigong nagtuo ng edukasyon ipadayon para sa kayuhan sa mga kabataan, para sa bata, para sa bayan.